Hi guys, ayan. Good morning po. Gumawa tayo ng isang corner dito. Ayan. Ang mga plants natin dito guys ay matatibay po ito sa winter. Kaya lang mahina sila sa yellow. Ayan. Lahat naman po ng succulents guys ay mahina sa yellow pag sila ay natabunan. So ayan, gumawa po tayo dito dahil nga po ang mga succulents na ito ay nagmumultiply. Nakarating na sila rito guys. Ayan. Dati meron ako dito siya nakalagay yan guys. Kaya lang mas okay na ako dito kasi dito na ako naglagay ng plastic. So ayan. So mas madali silang protectionan or maano sila guys dito. So ayan. Ito po yung mga bago nating mga propagate na mga cuttings natin ng Purple Delight guys. Ayan, mga bago lang yan guys. Di ko alam kung ano lang po yan. Ayan, hindi pa sila masyadong maano sa ugat. Ayan guys, ayan po yung mga propagation natin na nakat. At ito naman yung isa nating mga, ito nung spring ito guys. Ito late ano na yan guys. Itong mag-autumn season na yan ng pinropagate natin. Yan, summer, kinat natin. At ito rin, ayan, pinagkakat din natin. Tignan nyo po yung mga babies niya. Itong year lang ito guys natin na spring season yan. Ng mga bandang March, April. Ayan guys. At ganyan na po siya ka-stable. At tignan nyo kanyang mga ugat guys. Ayan. Mga stem, ganyan na po nagtangkaran. Kasi dati yan guys, ganyan din yan. Nakadikit lang din po silang ganyan. Ganyan tayo nag-start. At tignan nyo. Wala pang isang taon ganyan nakatatangkad ang stem at nakapag-propagate na po tayo guys. So ayan din, ito rin ganyan din. Ito ewan ko lang, dali lang guys sa is. Itong mas nauna kong kinat. Ang mga ito, mas nauna ito. Kaya mas may mga ugat ito guys, ayan. Nag-follow na lang akong mag-cut guys kasi nga po, ayun, pag hinabakan na natin yung gunting, sunod-sunod na po yung pagkakat natin. At ito rin ang barbecue natin. Anong ito guys, ayan. Wala pa ring dilig ito. Ito na diligan ko na ng konti guys. Konti lang po, ayan. Kahit yun, konti lang. Parang ano lang, hindi talagang fully water na ano. Ito as in wala pa pong dilig. Kasi may mga late ako kasi mga ano dyan. No? Tignan nyo ito, wala pa rin talagang ugat. Pero meron tayong mga succulents dyan talagang katulad itong ghosty. Ayan, itong ghosting to guys, I think hindi na siya masyadong makuha. Ayan. Marami ng ugat sigurado yung iba dito. Ayan guys, ayan po. Pwede na rin siyang diligan, kaya lang marami rin po tayong wala. So dahil ano naman tayo, winter season, so wala pa, hindi naman tayo kailangan magmadali guys. Ayan. Itong mga nandito, halos din Graftoberia. Marami rin Purple Delight yan guys, kung makikita ninyo. Ayan. Ayan po, Ghosty, Purple Delight, Pretty and Pink, ayan, Lavender Farm, tsaka yung mga ganitong Graftoberia natin. Marami pong, ano yan ko, itong mga ito, ang tawag nito, California Sunset, Bronze, ayan, at tsaka itong gold na ito. Ito pala yung California Sunset natin guys, ayan. So ayan po, ayan ang ano natin. Ito guys, ayan yung last year natin yan na talagang fineflex natin yan sa ating mga video. Tingnan nyo, inatake po yan ng aphids at nung summer ay yan, maraming nasunog dyan guys. Kaya ganyan, hindi ko pa siya nare-reset. So iniisip ko na tanggalin lahat siya guys, ayan. So ayan, parang hindi ako nagagandahan sa kanya. At yung mga nandun naman natin, ayan, naglagay pa rin tayo dyan. Mga agapoides, mga maritibay din yan sa winter. Ito, bago ring arrangement natin ito guys, ayan. Ayan, mga cuttings kasi natin yan. Hindi pa rin nadidiligan to guys. Pero may mga ugat na mostly. Ito, ayan o, tignan nyo, may ugat na si Fred Ives, ayan. Cuttings po yan sila, Fred Ives. Ito, matagal na ito sa akin. Nasa ano to, front entrance door ko guys. Kinuha ko na. So, ayan, wala na pong araw doon. Ito Fred Ives, ayan. Mga ano yan. Ito nasa ano ko ito. Dahil hindi tayo naglagay ng protection, dito na lang natin inilagay. Dito sa may propagation area ko yan. May yung bintana ng aking kitchen. Ayan. Ito na po yan guys. Linagay na natin dito. At yung iba yan. Ito rin nasa front ano natin to, door.
Sa entrance door natin yan nakalagay at ayan na po, linagay na natin dito. So ayan, nagbawas na tayo doon, pero meron pa rin tayong nakalagay doon sa may pintuan, sa may harap ng bahay natin, ang mga ilang piraso na lang. Ito yung mga linagay natin ng summer, so ayan po, linagay na natin. Ito ano ito, mga madaling tumubo ang ating Francesco Baldi guys, ayan. Ito naman assorted, mga cuttings din to guys, nung spring yan eh. Spring po yan guys, mga cuttings natin ito nung spring. Kasabay din yan, spring din yan guys, ayan. Nung spring marami tayong cuttings kasi, tingnan nyo po nagtangkaran na. So ayan po yung nandito natin. Ito talagang nag-matured na ito guys, ayan. Marami tayong linagay nito, napakatibay nito guys sa winter. Lahat ng season, hindi siya masyadong atakihin ng mga insekto or aphids, mga ganon. So marami tayong inilagay yun dito. Gusto ko siya guys, kasi tignan yung kanyang palintik ng kanyang ano. Tsaka pag nag-mature siya, ganyan, naglelegi siya. So ayan, yung kanyang way ng pagtubo ng kanyang rosette guys, ang ganda. Ayan. So very strong siya. So marami rin tayong inilagay sa kanya dyan. Marami tayong nakatanim dyan ganyan guys sa lupa rin. So ayan po, ito yung isang section natin dito. Dumami na siya ng gusto. Dati ito lang din, dahil kulang na naman, naglagay na naman tayo ng hollow blocks doon. So yung mga nandito, ayan, hindi naman din puno ito. Mga nandiyan ng mga cactus natin guys. Ayan, yung isang aloe vera natin na si macaron, nandyan. Ito guys, ayan, kasi uulan po tayo ngayon. Tingnan niyo yung ating ano na cloudy. I think 10 o'clock na tayo guys, ayan. Ayan po yung itsura ng ating garden. Yan, naka-close ito. Kasi dito may mga bronze, may mga ano tayo dito guys. Ano yan, mga pretty antique. Meron din tayong Leticia, meron tayo din ng mga ano yan, yung ghosty, ayan. Uulan kasi at nadiligan ko itong mga ito nung isang araw guys, kaya basa sila. So ito yung mga babies natin na mga na-propagate na po natin sa dahon. Nandyan at yung nandito mayroon din hindi walang cover. At ito ino-open ko na lang siya guys, kasi dry na dry naman po siya, kahit maanuhan siya ng konting tubig. At parang mas mabilis siyang mag-dry kasi pag nakukuberan siya ng ganyan, okay na yung ganyan protection niya. Hindi lang siya nadedirektan talaga ng ulan guys, na ayan. Ito po yung ating Purple Delight Fountain na ginawa natin, na tinanggalan natin ng madaming dahon. Dati yan guys, ayan po, nabanggit ko na rin dati sa vlog ko, na inano po natin yan, ang dami, ano, nakakover na yan ang lupa niya sa dahon. Dahil sa sobrang taas ng moisture nung time na yon guys. Nakikita ko nagbubulukan yung, marami tayong nakuhang bulok guys, yung ganyan, yung stem, pero yung ugat niya sa baba ay parang stable na. And then yung mga nandyan, kasi po yung sobrang moisture taas, at dahil cutting sila, wala pa silang ilang buwan pa lang kasi sila ito guys eh. So ang ginawa natin para madaling matuyo at maano nila yung maging matibay yung kanilang mga stem, ay linagasan natin siya ng dahon, kaya ganyan po ang itsura niya. Pero nung una guys, nag-cuttings ako, hinedchop ko yung mga rosette, pero napansin ko magiging mas kawawa itsura niya. So pero tignan nyo guys, ayan, ano na po yan, sign ng mga babies na yan. Yan yung mga pinagkakat natin. At yung mga linagasan din natin, ayan, nakikita na nating stable yung ano, magiging okay yan guys. At tignan natin. So pababayaan lang natin ganyan siya guys. Kasi open na lang siya guys, kasi nga ano naman po yung lupa niya, makikita. So ayan, ang mga nandyan natin, at mga nako-cover po tayo dyan. Cover, as in cover ang ano natin dyan, yung mga ano. Ito inopen ko kasi para madiligan kung uulan man tayo. Matibay din ito sa winter, kaya lang walang masyadong araw banda rito sa side natin to guys. Mostly ang araw nandoon lang, doon banda lang guys. Dito sa lugar na ito, dito sa space na ito, wala. So wala pong masyadong araw, hindi na kasi nga po nakatabing siya, na aanuhan siya sa ating kapitbahay.
na harangan. So ayan po. So ayan, pero okay na rin kasi protection po yan natin din sa winter, kaya siguro nagsusurvive yung ating mga halaman din sa lamig dahil po nakapaikot tayo ng bahay sa kapitbahay. Kahit po pag sobrang lakas ng hangin, parang hindi masyadong nakakaano. So ayan, ito rin inopen natin ngayon para po maulanan. Ito lang medyo worry lang ako guys. Ito lang medyo worry ako kasi itong mga ito ay may mga ugat naman dyan pero may mga cuttings din. So, hindi ko alam kung nag-iisip ako kung tatakpan ko pa o ano. Kasi yung mga ito dry ang mga yan guys. Hindi po nadidiligan. Itong mga yan. So, ayan. Itong mga purple delight din natin, mga pinagka-cuttings. Kung makikita nyo, marami tayong cuttings na propagation. Dito po yan ang galing. Ito spring din yan guys. Mga spring din yan, mga tinanim natin. At tingnan nyo po, ayan din. Kasabayan po yan ng isang ano natin, yung isang napaso din natin na maraming suli. Ayan po. Yan po yung mga napropagate natin ng spring. At second batch na lang po yung mga kaninang nakita yung mga bagong tanim lang. So bari this year 2 times tayo nagpropagate ng ating purple delight. Dahil ang ganda ng purple delight guys, tibay po. Ang dami nating na-propagate na cuttings at punla po sa dahon guys. At meron pa po tayong mga susunod na mga punla. Nag-enjoy tayo sa ating mga pagpupunla guys. Ito rin, parang diniligan ko rin sila ng konti pero parang hindi pa rin enough yung tubig. Parang gusto ko pa rin silang ipaulanan para mas maka-absorb sila ng tamang dilig ng ulan. Yung mas maganda yung tubig ulan guys. So ayan. So ayan po yung ano natin. Mga yan dito, yan direkta talaga silang naulanan. Pag naulanan, sa kanila unang babagsak ang tubig bago dito. Kaya mostly ang mga nasa baba guys ay dry. Pag hindi ganun kalakasan ng tubig. Kaya ang mga yan ay diniligan ko, makikita nyo medyo basa pa yung iba. Yan, diniligan ko yan nung nakarang araw kasi napaka-dry po ng panahon namin at malakas yung hangin at maganda yung temperature namin, hindi ganun kalamig. Pero ngayon malamig na. Makulimlim pa rin pero uulan daw mamayang gabi, so pababayaan ko lang muna guys. Meron itong plastic, ayan, pag sobrang sabi ko nga lakas ng ulan kukuberan ko sila dito kasi guys sa mataas ang moisture hindi sila kagad natutuyo. Sa taas okay lang, kahit na maulanan mababad sila sa tubig okay lang po kasi nga nasa taas sila, mas maganda ang circulation ng hangin. Dito sa baba guys dahil mas malapit sila sa lupa, hindi sila nakataas, mas mataas ang moisture dyan, hindi sila ganun na natutuyo, na dadry ganun. So ayan po, kaya pag ganun nakalakas ang ulan at sunod-sunod, plastic na po ang cover ko sa kanila, ayan. So meron na tayong nakaroll dyan na nakaredy ng plastic, pero pag ang weather natin ay okay lang, ito lapong cloth ang inaano natin, kino-cover. Katulad din dito, cloth lang din. Ako linagay ito guys, linagay ko na for ano yan. Okay lang itong mga ito sa lamig. Pero po yung yellow, nababagsakan. Alam nyo naman po kasi yung snow ay pag inano ng hangin yan, lumilipad. So kung yan lang ang cover, talagang sasalpakan din yung mga plants natin ng yellow dyan. So ayan, linagyan na natin. Temporary lang yan guys, kaya po ano lang yan, ipit-ipit lang tayo sa ating mga ito lang ang ginagamit natin dyan guys, ipit lang po. So para mas pagtapos na yung season natin ganun, pwede na natin tanggalin. Tapos na yung season ng pag-snow natin. So kaya ganyan po. Para madali lang natin silang tanggalin. Ipit-ipit lang ang gawa natin dyan guys. Hindi po tayo naglalak. Ayan kung makikita nyo. So kahit dito ipit-ipit lang yan guys. Wala po tayong lock. So marami tayong babies dyan at ayan kung makikita nyo. Open naman yung baba niyan guys, ayan. Kung papasok ang hangin dyan, lalabas dito, pwede. Pero pag masyado ng sunod-sunod ang ulan, tatakpan ko na po yan ng plastic. So para hindi masyadong mababad yung mga nasa baba natin ng mga babies. So ayan po, ganyan ang natin guys. Update po sa inyo. Ngayon, malamig kami guys, siguro ilang degrees kami, hindi ko napansin, hindi ko nakita, pero malamig guys compare kahapon. At kahapon malamig nga pero may araw naman po. So ayun, kaya kahapon yan, ilang days nang open ito guys, inopen ko talaga. But nang diniligan ko sila, inopen ko ng gusto.
Inopen ko ng ganyan. So ayan, kung makikita ninyo guys, ayan, hanggang doon sa dulo yung ating mga ano dyan, hindi natin, ayan guys, yung ating mga award yan na nandyan, hindi ho natin nadiligan ng mga yan. So bayaan ko lang muna, mukhang okay naman sila. Linipat ko na sila dyan ko sila linipat guys. Dapat pala sabi ko nga, yakit ko kaya sila bandang taas ng ganyan. So ayan, yung iba kasi nasa baba kasi mas mataas ang moisture ng baba guys. So iba talaga pag ganyan ang arrangement ng ating rock. Mas maganda yung para siyang hagdan. Para mas maganda guys, para sila ay tamaan lahat ng araw. Pero pag ganyan guys, tingnan, parang 4 layers nga tayo pero parang wala rin tayong space. Alanganin tayo maglagay. Pag naglagay po kayo dyan sa dulo, sa ilalim, maglelegi lang ang plants. Maglelegi lang po ang plants talaga. At hindi siya ganun ka-healthy. So, talagang mas maganda ang plants kung ang ating mga succulents ay yung hagdan, parang hagdan ang kanyang layer, mas maganda po. Talagang lahat yun ay tatamaan ng araw at maganda yung circulation ng hangin. So dahil nga po ang space natin ay ganyan lang, no choice tayo guys. Ayan. So kaya ang linalagay ko doon, yung mga hindi masyadong, kahit hindi masyadong maarawan ay okay lang. Yan pong ating mga award. Yan nga po yung linagay natin. At yan yung ating mga aloe vera na ayan. Diyan na natin inilagay. Kaya kung makikita nyo guys, dahil nandun ang mga aloe vera natin, linagyan ko rin ng cloth doon sa likod. Kahit hindi na nga po sana, dahil nakadikit naman, malapit naman siya sa bahay, sa wall. Linagyan ko pa rin dahil nandiyan ang mga cactus natin. Ang cactus, ang mga aloe vera natin at yung ating mga award yan nandun guys. So dahil po pag biglang bumaba ang ating temperature ay hindi natin ma-rescue na. So ayan, ang mga nandito ay okay lang po. Meron pa rin tayo sa taas guys na tinitingnan pa natin, hindi pa natin maano. At yung mga ibang hanging plants natin ay nandyan. Kung makikita nyo, linagyan ko rin ito para pag nag-snowman, meron tayong hindi matanggal kahit papaano ay maproteksyonan yung mga nandyan natin. So baka magtanggal din tayo dyan guys, tinitingnan lang natin yung temperature natin at chinecheck natin kung hanggang saan sila magiging okay. Pag meron na tayong mga nakita dyan na nagki-clear ay yan, magbabawas po tayo yan. Kung makikita na, dyan pa rin yung aking titubans variegata na puno na. Ayan guys, ayan po yung mga rosette natin na first propagation ko ito na lahat ay rosette guys. Ayan. Na nakapag likom tayo ng ganyang rosette sa ating mga mother plant na titubans variegated natin. So first ko yan guys na pot na nakalikom ako ng ganyang rosette at tignan nyo nag-grow na. Ayan guys, matangkad na sila. At meron pa tayo, meron akong pangalawa pa guys, pero nasa deck. Mga bago lang po yun, may mga konting ugat pa lang. Pero hindi sila ganyan karami, mas marami ito guys, mas marami ang rosette na yan. So ayan, ang ganda niya guys. So ayan lang po guys, thank you so much, di ko na po pahabain. Ayan lang, nag-update lang ako sa inyo. Thank you so much for watching guys and have a good day po. Mag-ingat po tayo guys kasi uso ngayon ang trangkaso dahil nga po malamig ang panahon natin. Yan, kahit sa Pilipinas pag ganyang season na uso ang trangkaso dahil nga po lalamig, iinit. Dito rin po sa amin ay palamig na uso rin ang trangkaso guys. Nagiging dry na yung hangin, So yan guys, thank you so much for watching and have a good day po sa inyong lahat. Bye guys!